Isang magandang hapon po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo sa mga may kaarawan ngayong araw na to, March 11, araw ng Martes. Sa mga sumusunod, kay Geoffrey Borlas, na aking kaibigan at barkada sa Barangay 702. Kay Renato Rances, Rogelio Diaz, Lloyd Cuario, Inigi Acebla, Referee Step Sarino, Nonong Adel, Dominador Flor Jr. At ganun din po, belated happy birthday kahapon, March 10, sa mga sumusunod. Kay Andrew Moral, kay Rugin Aseo, Edwin Corbadora, Nair Onabs, at sa aking kamag-anak, Jenny Lumibaw Camarongan. Ganun din po, samantalahin natin sa mga nag-birthday po noong March 8, belated greetings po kay J. Obligacion ng Nassau, Bahamas, at kay JP Espigal. At ganun din po noong March 7, belated greetings kila Perdi Galano, na dati kong kasama sa Bahamas, na ngayon po ay nakatira sa Arizona, USA. Kay Adrian Palquesa, Enrico Tangco, Dominic Sarate, Fernando Timbol, Ismael Cabanas, at Ronelo Bergado. Kamusta po kayong lahat yan? Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay isang katanungang paglilinaw ni kasamang referee Larry Balon ng Labo, Camarines Norte sa OBR Article 12.6.6 about doon sa alternating possession procedure. Ito po yung nandoon sa OBR Article 12.6.6. A foul by either team does not cause the team entitled to the throw-in to lose that alternating possession. Yung foul po ng either team, defense or offense, ay hindi po magiging dahilan para mawala ang entitlement ng team doon sa alternating possession throw-in. Dalawa po sitwasyon pwede mangyari doon. Before the start of a quarter, except the first quarter, or an overtime, or during the alternating possession throw-in. Okay po. Para po mas maliwanag, magbibigay po tayo ng example sa scenario na yon related to this article 12.6.6. Ito po, ang number 1, alternating possession arrow favors team A for the start of a quarter or during the alternating possession throw-in. Yan po, alternative position po nasa ang arrow nasa team A. Okay. Number 2, sa letter A foul was called against A2. Or B, a foul was called against B2. Kasi ang sabi doon sa article 12.6.6, a foul by either team. Kaya nagpikita yung sample, ang foul ng A2 at foul ng B2. See, sa number 3, unahin natin letter A. If a foul against A2, team B shall start and resume the game on a throw-in at the place nearest to where the foul was called. Okay? Nag-foul lang A against ang A2, ang team B, bola nila. Ang throw-in doon sa place nearest sa place where the foul was called. Okay? Dadako ta sa letter B, yung if a foul against B2, yung kalaban po, in depensa. Team A shall start and resume the game on a throw-in at the nearest place where the foul was called. Ganun din po yun. So, foul yung B2, bola pa rin team A. Start, mag-resume tayo doon sa place nearest to where the foul was called. So, sa number 4, dahil sa tinatalakay natin 12.6.6, sabi doon, nevertheless, the alternating possession arrow shall be stay for team A, even there is a foul on either team as stated in Article 12.6.6. Bola pa rin po ang nila kasi yun eh. Ngayon, itong question, bakit hindi na bagong apa sa example na scenario na iyan? Ito po ang kasagutan. Nagkaroon lamang ng ball possession ang isang team for a throw-in dahil sa foul and not on the alternating possession. Maliwanag pa tayo doon para po mas maliwanag tayo. Then another question, why the first quarter is accepted
in this article 12.6.6 bullet 1. Bakit hindi kasama ang first quarter? Ito po ang kasagutan diyan. Before or during the start of the game or of the first quarter, the alternating possession arrow is still not in effect. Wala pa po kasi arrow pa during the start of game. Kailan po magkakaroon ng arrow? During the first start ng game, pag legally tap ng player ang bola at nagkaroon ng ball position ng Team A, ang arrow nasa Team B na. Doon pa lamang po mag-i-start ang possession arrow. Kaya hindi po accepted po yung first quarter. Kaya nakalagay po doon sa ating 12.6.6, a foul by either team does not cause the team entitled to the throw-in to lose that alternative position before the start of a quarter except the first quarter. Maliwanag ba tayo doon? Yan po ating maikling aralin ngayon hapon na ito at naway na unawa na ito. At kung meron kayong katanungan at medyo hindi kayo nakakaintindihan, mag-message po kayo o tumawag po kayo sa akin. Dahil lahat po nang nag-message sa akin at tinatawagan ko pag nagtatanong, lalo po sa paglililaw na ito. Maraming salamat po sa ating lahat. At please po, wag po natin kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po yung abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camarongan. Hanggang sa muli. Bye-bye.